Nadagdagan pa ang mga opisyal na idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lahat sila nakinabang din daw sa milyong-milyong kickback sa mga proyekto ng ahensya. Para sa update, makakausap natin mula sa Senado si Mean Los Baños. Mean, ano pa ba yung mga ibinunyag ni Yusek Bernardo sa hearing kanina? Hi, Mon. Kumpiyansa raw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sabi niyang kumpirmahin na marami sa mga empleyado at opisyal ng DPWH mula taas hanggang sa baba ay nasasangkot sa iba't ibang uri ng korupsyon. Pero hindi lang din daw yan sa DPWH, kundi maging sa ibang ahensya ng gobyerno. Sa kanyang ikalawang supplemental affidavit, inisa-isa ni Bernardo ang mga politiko na naabutan umano niya o ng kanyang tauhan o nakatransaksyon kaugnay sa mga kickback sa DPWH projects. Inuna niya ang kanyang kumpare na si dating Senador Bong Revilla. 2024 daw nang magiging si Revilla ng listahan ng proyekto para pondohan sa loob ng DPWH. Para raw yan sa kanyang pangangampanya. Agad daw inihanda ni Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang listahan ng proyekto na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. December 2024 daw nang makolekta ang 25% nito na may halagang 125 million pesos. Si Bernardo Pangaro mismo ang nag-deliver ng pera na nakalagay sa 6 na cardboard boxes na may tig 20 million pesos. Sunod na idinawit ni Bernardo si dating Senador Nancy Binay. 2022 raw na nag-request ang aid ni Binay ng listahan ng proyekto na may halagang 1.8 billion pesos. 12% daw ang komisyon sa dating senadora. Taong 2024 naman daw ng higit 400 million pesos ang natanggap ni Binay. Kwento rin ni Bernardo, noong naging Senate President naman, Senator Chis Escudero, humingi rin daw ng listahan si Maynard Wu. Siya ay yung isa sa mga contractor na nag-donate sa kampanya ni Escudero. Ang ilan daw sa mga sinamiting listahan ng proyekto ay mula sa Valenzuela, Marinduque, Oriental Mindoro at Quezon City. 20% commitment naman daw ang natanggap ni Escudero. Samantala, 2023 raw nang humiling si Senator Jinggoy Estrada ng mga proyektong may halagang 500 million pesos. Pumayag daw dyan si dating DPWH Secretary Bunoan. 18% daw ang komisyon para kay Jinggoy. Pero itong 2025, umabot daw sa 25% ang komisyon ni Jinggoy o 316 million pesos. Maging si dating Senator Gispo, dinawit na rin ni Bernardo. 500 million pesos na halaga ng proyekto raw ang nakuha ni Po. Yan ay noon daw na chairman siya ng Senate Finance Committee. Pati si Education Secretary Sonny Angara, dinawit niya rin. Muli ring lumutang ang pangalan ni DepEd Yusek Traigiv Olivar. Sabi ni Bernardo, nagkaroon daw siya ng transaksyon kay DepEd Yusek Traigiv Olivar para kay dating Senador Angara noong 2019 hanggang 2024. Matatandaang naging chairman din ng Finance Committee ng Senado si Angara. Naging emosyonal naman si Bernardo ng pangalanan niya si Bunoan. Panoorin natin ang bahaging yan ng hearing. DPWH Secretary Manuel Bunoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bunoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. With respect to the commitments collected by Engineer Alcantara, narrated above, Secretary Bunoan and I received a percentage. In many instances, during budget deliberations, I was tasked by Sec Bunoan to talk to legislators over their funding and other concerns. Mukhang sa gitna ng mga pangalan ay dinawit ni Bernardo, nagpaalala sa Senate President Tito Soto na mag-ingat ang Senado sa pag-assess sa pag-aaral ng mga ito. Pagki-question din ng ilang senador, bakit sa mga senador detalyado ang pahayag ni Bernardo pero sa mga proyekto na napunta sa mga kongresista, wala raw halos detalye. Paliwanag ni Bernardo, kadalasan daw kasi pag kongresista ay DPWH District Engineer ang kausap nila. Pero pag senador, madalas daw si Bernardo ang nakakausap. Mon? Yun na nga, Mean, may reaksyon na ba yung mga bagong idinawit ni Bernardo tungkol dito sa kanyang salaysay? Nakausap o nakakuha na tayo ng statements mula sila Senator Mark Villar, Mayor Nancy Binay, dating Senator Crispo, and of course, DepEd Secretary Sonny Angara. At lahat sila dinideny na meron silang kinalaman dyan, sinasabi nga pay-kickback o kitaan mula sa iba't ibang proyektong pang-infrastruktura sa DPWH. Ngayon man ay patuloy daw silang nakikiisa at nakikipagtulungan sa investigasyong ginagawa ng ICI, gayon din ng Senado. Mon? Yan ang Express Report ni Mean Los Baños mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.